Welcome to another episode of our Simple Life Living in Baguio City. This is Jen. Charot lang. Well, for today, isi-share ko sa inyo ang aming monthly expenses living here in Baguio City. Well, bago yan, eto nga at hapon na kami nakalabas. 1 PM na sa mga oras na to and paiba-iba yung mood ng weather dito sa Baguio. Kanina umaaraw tapos ngayon naman umaambon, umuulan. O diba? Super moody talaga ng weather kaya napaka-importante na lagi kayong magdala ng payo. Dumiretso kami dito sa may Porta Vaga kasi magpapaschedule kami ng dental appointment namin sa may Smile Clinic. Okay, simulan na natin sa aming monthly expenses. Para sa transportation fee namin, since wala kaming sasakyan, commute kami and since nasa sentro kami, malapit lang siya sa palengke and sa grocery kaya nilalakad na lang namin. Approximately ang aming monthly transportation fee expenses is nasa around 400 to 500 pesos. Tapos, eto na nga, next dito yung mga ganito, mga dental appointment o kaya naman mga check-up. Wala kaming binabayaran kasi under kami sa insurance ng aking asawa. Tapos, next naman dyan is aming electricity bill. Approximately, ang bill namin monthly is paiba-iba, around 800 to 1,200 pesos per month. Para naman sa load, madalang kaming mag-load, so nasa around 300 pesos per month. Sa internet naman namin, nasa around 1,700 per month. Nga pala, naglo-load din kami ng aming pocket wifi, pero hindi naman siya monthly. Depende lang siguro kung walang internet sa amin. Kasi ginagamit namin yung aming pocket wifi para dun sa aming work. Tapos, next naman dito is yung aming water. Bali, dito sa Baguio, meron yung Bawadi or Baguio Water District and meron naman yung per drum or yung water delivery na tinatawag nila. So, sa amin, per drum po siya, nasa around approximately 10 to 12 drums. Ang binabayaran namin is 600 pesos per month. Dahil nga meron kaming kasalita na magbayad ng water na relatives, kaya nagiging 600 per month. So, next naman dito is yung aming food, yung grocery, and yung palengke. So, approximately, ayan is nag-range around 10,000 to 12,000 per month. Hindi kasama dyan yung pangkain namin sa labas pag gumagala kami. So, dyan naman nagsiseparate ako ng around 4,000 to 5,000 per month. And then, yung aming miscellaneous fee, so ito yung mga pang-hobby ni Hubby, nasa around 1,300 to 1,500 per month. Yung vitamins namin, nasa around 1,000 per month. Kasama na doon yung mga vitamins ng mga kids namin. And nga pala doon sa food na expenses namin, kasama nga pala doon yung pinapurchase ko na baon ng aking panganay kasi nag-school na siya. Other expenses naman namin is approximately nasa around siguro 1,000 to 1,500 per month. Ayun lang naman yung mga monthly expenses namin. Yung sa gasol naman kasi hindi naman siya monthly, so every 2 to 3 months kami nagpapalit ng gasol, nasa around 1,650 per month. Free delivery yung gasol sa amin kaya wala kaming binabayaran na delivery. And lastly, sa bahay wala po kaming binabayaran, so pinamana-mana lang po itong bahay na to sa amin. Pero siguro pag magre-rent kayo ay medyo mahal na ang apartment dito sa Baguio. Nasa 10,000 per month approximately. Pag malayo naman dito sa town, nasa around siguro sabihin nating 7,000 and up. Pero hindi ko may sure na 7,000 and up siya. Still, aminin ko sa inyo, mahal pa rin naman talaga manirahan dito sa Baguio. So, kailangan pa rin talaga natin maging wais sa pagbabudget. So, ayun nga, na-discuss ko na sa inyo. If may questions kayo, pwede kayong mag-comment dyan. And share ko lang tong mga jackets na napamili ko sa ukay-ukay kanina. Kids jackets tong mga to. Kasi nga ito, tag-ulan na naman, kaya namili ako ng mga jackets nila. Nag-prepare na rin si Hubby ng pang-dinner namin and merienda muna ako nitong hopia de pamilya habang linuluto yung ulam. Yun lang naman for today, mga mima ko. See you on our next episode.